Sira ulo kang bakla ka. Nako, ewan ko sa'yo. Hindi ako, hindi ako sa ano, hindi ako nakikipag-away ng bungangaan. Alam mo, ang laban na alam ko, hindi bungangaan. Okay mga kalingap, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay tayo muli po ay magbibigay ng ating reaksyon, kuro-kuro, komento at opinion tungkol nga po dito sa nagaganap na hidwaan. Dito po sa awayan ng parehong Kalingap partners. So ito po yung nakakalungkot sa atin mga Kalingap. Tayong pare-parehong mga Kalingap ay tayo rin po ang nagsisiraan, tayo pa rin po yung nagbabangayan at hindi nagkakasundo. Okay, nasaan na po yung slogan o nasaan na po yung sinasabi natin dito mga Kalingap na vision po ng Kalingap na Kalingap One Family. Kung tayo naman pong nandito sa loob ang mismong nagkakagatan, nagkakagatan po mga Kalingap. So yun po, ano po yung napaka na pinag-aawayan. So alam po ninyo yan mga mahal namin o mga giliw namin, mga taga-suporta, taga-panood. Alam po ninyo kung ano ang dahilan kung bakit nag-aawayan po ang mga magkakaalyado, sabihin natin mga Kalingap, sapagkat pare-parehong mga Kalingap, bukod po doon sa interest sa views, alam po naman natin ang mga kasamahan po natin ay kasama rin po ako doon siguro mga Kalingap, tayo po ay gumagawa ng mga content dahil gusto po natin ng views at gusto po natin ng revenue. Bukod po doon, alam po natin na itong mga nagdaan ay nagmula po ito sa isang napakalaking issue po o mainit na issue na pinag-usapan natin sa iba pang sa mga nagdaang araw at dinagdagan pa ng mga iba't ibang issue. Ito po ay nagkasangasangang mga issue. So yan po yung pinag-awayan at hanggang sa humantong po nga rito sa awayan na Red Noveno at Sangkay Lons. Kaya nakakalungkot, sabi ko nga mga Kalingap, dahil parehong Kalingap ang mga nag-aawayan. Kaya tuloy mga Kalingap, yung mga taga-ibang community, mga taga-labas. Pag sinabing taga-labas ay ito yung mga ibang mga kasamahan po natin dito sa social media na nandito po sa ibang community. O kaya tuloy na pupulaan ang Kalingap na magugulo, hindi po ba? Lalo na po itong mga anti-Kalingap, mga dating Kalingap na lumabas sa Kalingap at naging anti-Kalingap, ay ito yung ginagamit po nila, mga Kalingap na pantira sa Kalingap community. So, iyan po yung ating pinakapaksa ngayong araw na ito mga Kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay pugay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At kung bagong dating lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pinutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may lang shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partner, sa pamumuno po yan ng ating Presidente, Javier De Leon, aka Birador. Okay? So, unahin nga muna natin mga Kalingap, yung dahilan kung bakit ano yung ikinagagalit po nitong Red Noveno. Alam natin na itong si Red Noveno ay matagal na rin po dito sa Kalingap. Kasama po siya doon sa charity vloggers na dumayo po rin sa Daet at sila po yung tinaguriang na charity vlogger, Kalingap partners batch 1. So ano yung ikinagagalit ano yung dahilan kung bakit
galit na galit dito sa ipapakita natin na video mamaya-maya mga kalingap ay talaga naman pong hindi na nakapagtimpi po itong si Red Noveno. Alam naman natin na matagal na panahon na nananahimik, nagko-content pero hindi na po yung kagaya dati na nagre-reaction na medyo aktibo. Kaya nga sinasabi dyan ay nananahimik, bakit siya po ay napapasali sa mga issue, lalo na po itong issue na inilabas po ni Sangkay Lons, mga kalingap. Okay, so panoorin natin mga kalingap yung dahilan o yung pahayag po ni Sangkay Lons kung saan po ay inaakusahan, pinagbibintangan na itong si Red Noveno ang advisor daw po ni Kuya Brooks. Okay? Tunghayan natin mga kalingap. Kung si Kuya Brooks man ay mayroong mga advisors, alam natin no na si Kuya Brooks ay hindi yan gumagawa ng pansarili niyang mga desisyon, kundi umaasa lamang siya sa kanyang mga advisors, which is andyan dyan si Lorne at saka si Red Noveno. No? Isa rin yan na kanyang mga advisors na hindi marunong mag-isip. No? Hindi ko alam kung saan galing yung mga utak ng mga ito na advisors, na turingang advisors, pero hindi pinag-iisipan yung kanilang mga galawan. Kagaya niyan, yung sinabi ko, mas lalo lamang nagiging nagtitrigger no, yung mga tao, yung galit nila dito sa grupo na ito. Kung kayo, mga advisors kayo dyan, pag-isipan nyo mabuti. Ito sasabihin ko sa inyo, meron pa, no, kinukuha nila si Michelle Japina, si Joel Salcedo, which is alam naman natin, no, na bashers yan ng Kalingap. Balahura yung mga yan. So, saan yung utak doon? Saan dinampot ninyo yung mga utak ninyo na para kunin yung mga bashers ng Kalingap? So, ibig sabihin, ang mangyayari dyan, pagkagrupo nyo na yan, sina Joel Salcedo, sina Michelle Japina, bashers na rin kayo ng Kalingap. Diba? Kasi yan yung pinangangalandakan ni Kuya Brooks kanina sa kanyang live, kanina lamang. No, na meron siyang mga rules, no? Yung isa sa mga rules niya, 3 days. Katangahan, di ba? Ibig sabihin, hindi gumagana yung mga utak ng mga ito, lalo't lalo ng mga advisors niya. Yan si Lorne at saka si Red Noveno. Yan yung nagpupush dito talaga sa kay Kuya Brooks. Sinabi ko na sa inyo nung nakaraan, no? Ang mga yan, atat na atat yan, pinupush si Kuya Brooks, no? Na maging presidente para sila magkaroon ng posisyon dito sa loob ng Kalingap. Kasi wala sila Alam natin na wala silang mapuntahan. Wala yung Danjoy. Nasaan na wala na. Saan sila pupunta? Nga. Yun naman pala mga Kalingap May dahilan din po pala na kung bakit magalit Magalit po itong si Red Noveno. Alam nyo, sa atin lahat po na matatagal na pong sumusuporta po dito sa Kalingap, simulat sa poll po ay kilala natin po itong si Sangkay Lons, kung papaano, ano yung pamamaraan niya, kung papaano siya magbigay ng kanya pong reaction. Okay, nandun na po yung pagkaprangka, diretsong manalita. Pero, ang tanong ko ngayon dyan ay, kinakailangan bang tayo po ay manira? Kinakailangan ba nating ibaba ang pagkatao ng isang tao upang tayo po ay makapagbigay ng ating opinion, kuro-kuro, komento, or ating reaction? Kasi nakita ko po dito sa pananalita po, although sabi ko nga ay alam ko kung paano siya magbigay ng kanya pong reaction. Ito yung dahilan pala na kung bakit. May dahilan po itong si Red Noveno kung bakit siya po ay talaga naman pong nanggigil, sobrang ang kanyang galit. Dahil siguro doon sa pamimintang na itong si Red Noveno, itong silang mag-asawa po ang sinasabing anong tawag diyan, advisor ni Kuya Brooks ay anong tawag po diyan, mapapalampas pa po ni Red Noveno yon mga Kalingap. Pero itong sabihin mo sa isang tao o sa isang kapwa mo pa na Kalingap, ay sasabihin mo na walang utak. Yung walang utak, ay
pag sinabing walang utak, ibig sabihin napakabobo mo na, di ba? Di ba mga kalingap? Ha? So yun po siguro, yung hindi napapalampas po ni Red Noveno na sinabi po itong ni Sangkay Lons. Maski gaano tayo katalino, kasi nakapangalawang upload na po itong si Sangkay Lons laban po dito kay Red Noveno. At yun po yung sinasabi, walang utak, nasaan? Kinu-question niya kung nasaan ang kanila po mga utak. Na hindi po nila ma-advisean po ng tama itong si Kuya Brooks. Okay? So isa makatuwid, sa tuwirang pananalita mga kalingap ay sinasabi po ni Sangkay Lons na itong mag-asawa ay mga bobo. Hindi po ba? Ngayon, sinasabi natin kanina na wala tayong karapatan, maski tayo po ay napakatalino natin tao, ay wala tayong karapatan naman na laitin natin o apakan naman po ang pagkatao ng ating kapwa dahil sa pag-aakala po natin na sila po ay mahihina ang utak. Yung mahinang utak ay hindi naman po yung kasalanan. O paano nakakasiguro na itong si Sangkay Lons ay itong tinutukoy niyang mag-asawa ay talagang bobo, Saan banda o saan sa academic excellence, academic performance, doon kaya sa mga ganitong bagay kung bakit sinasabi, although tayo ay may kanya-kanya po tayong katalinuhan mga kalingap, Kung tayo man po ay naging matalino o itong kagaya po itong ni Sangkay Lons, kung kaya po siguro sinasabi po niya na bobo itong mag-asawa, ay maaaring pinagbabasihan po niya yung kanya pong scholastic record. Yung scholastic record na siya po ay maaaring, nung siya po ay nag-aaral ay cum laude o kung magna cum laude, kung ano-ano pang laude. Maski ganun pa man ay wala tayong karapatan na laitin ang ating ang kabubuhan ng ating kapwa. Kasi maaring ikaw ay matalino sa isang bagay, pero ang ating kapwa ay maari rin pong mayroon po silang mayroon po siguro naman po silang aspeto kung saan po doon sila matalino. Maaring mayroon kang talino, ay mayroon silang katalinuhan na maaring wala sa iyo, hindi po ba? Hindi lahat ng pagpapala ay nandito po sa atin. So, wala tayong karapatan magsabi na tayo po ay matalino at ang kapwa natin po ay bobo. Kasi itong maaring itong sinasabihan po natin bobo ay maaring meron po silang bagay na doon sila nag-excel at hindi po tayo doon po pwede at bobo naman po tayo doon sa ganoong bagay. Okay? So, yan po yung dahilan po mga kalingap kung bakit po nanggagalaiti din po itong si Red Noveno na sinagot ang naturang pahayag po ni Sangkay Lons. Okay? So ngayon naman pagkakataon mga kalingap para balanse, tingnan po naman natin kung ano itong sagot po ni Red Noveno dito po kay Sangkay Lons. Ito ay patunay lang, no? Patunay na ang mga pinagsasabi nitong baklang ito ay mga walang katotohanan, ano? Na pinaparatangan po tayo, pinangalanan tayo na tayo ro ay palpak na advisor ni Kuya Brooks, ano? At ito ay patunay lang na ang mga sinasabi nito ay mga walang batayan, no? Mga sabi-sabi. Sa haba ng panahon na hindi ako nagsasalita, ano? Hindi ako nakikialam sa mga issue. Pero pinangalanan ako nitong baklang to eh. Subukan mo pumunta ka rito sa sa Dait, sagot ko yung hotel mo. Mag-imbestiga ka rito at patunayan mo lahat ng sinasabi mo. Tarantado ka. Sira ulo ka. Anak ng puta. Ako nananahimik ako para si Kuya Brooks, hindi mo pwedeng yan. Hindi mo pwedeng advisean yan. Gago. Napakasira ulo nito. Wag mo akong isama sa mga ginagago mo, ha. Tarantado kang bakla ka. May kalalagyan ka sa akin. Tarantadong to. Tagal nananahimik ako rito. Idadamay mo ako. Sira ulo ka. Punyeta ka. Bakla ka.
Iwasan mo lang, no? Iwasan mo lang mag-cross ang landas natin. Iregaluhan kita. Magugustuhan mo yung regalo ko. Regaluhan kita. Matutuwa ka. Sira ulo ka. Pinangalanan mo ako, nanahimik ako. Umiiwas nga ako sa mga, ay naku. Punyeta. Ayaw nga kitang, ang dami mo ng binabastos dito sa loob ng Kalingap. Pinanonood lang kita, pinapasensyahan kita. Sira ulo tong baklang to. Ang alam mo, manira ng tao. Yan ang alam mo. Sabihin mo walang laman ng utak ni Kuya Brooks sa mga advice namin. Wala, hindi naman kami nag-a-advise sa kanya. Si Kuya Brooks ba, ma-advisean mo yan? Sira ulo kang bakla ka. Nako. Ewan ko sa'yo. Hindi ako nakikipag-away ng bungangaan. Alam mo, ang laban na alam ko, hindi bungangaan. Ang gigigil ako dito sa baklang to. So yan mga kalinga pa, yan naman po yung kasagutan po ni Red Nobeno. So dito po sa video clip na ating kinuha po sa live po ni Red Nobeno ay talaga naman pong nakikita po natin, halata po natin mga kalingap na talagang kinokontrol lang niya po niya yung sarili at medyo nanginginig na po sa galit. Sabi ko nga po mga kaibigan, napakahirap pong ikaw ay mapagbintangan nang hindi mo ginagawa at bukod po doon ay sasabihan kang bobo. Iyon po yung napakahirap. Iyon po yung napakahirap. At dito sa pananalita po ni Red Nobeno mga kalingap ay talaga namang nanggagalaiti. At dito, karapatan naman po niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi naman po siguro masama na siya po ay magalit dahil base naman po doon sa sinabi ni Sang Kailons ay talaga naman pong talagang magagalit ka naman nga, di ba? So ito naman ang ating masasabi at doon kasi sa tono ng pananalita po ni Red Nobeno mga kalingap ay para bagang nagpaplano kasi hindi ko na nakuha yung bahaging yun. Yun lang video clip na yan po ang nakuha ko just to establish. Just to establish po kung ano po yung kanyang nararamdaman at kitang-kita naman po natin ang talaga naman pong yung kanya pong nararamdaman. Ngayon, so doon sa medyo gitna o dulo ng kanya pong live ay nabanggit po niya na sasampulan po niya itong si nagbabanta na sasampulan po niya ito si Sang Kailons at gusto po niyang paghimasin ng rehas. Okay. Kung may probable cause na pwede siyang magsampa, alam po naman po natin itong si Red Nobeno mga kalingap ay dating military. So alam po niya kung ano yung mga proseso, kung mayroon bang probability, kung mayroon bang pwedeng ikaso po kay Sang Kailons. Pero kinakailangan bang umabot sa ganito mga kalingap? Kapwa kalingap po ito ano kaya ang nararapat na gawin itong dalawang ito? Siguro ay maganda kung kagaya dati mga kalingap. Alam ko noong dati yung unang karepa nung panahon na yan mga kalingap ay nagkakainitan din ang bawat isa ay meron sila yung ang tawag diyan na committee, grievance committee. Nag-create si Kuya Bal ng grievance committee kung saan itong mga kagaya nitong sitwasyon ay doon pag-uusapan for the purpose na sa layunin. Ang objective po niyan, ang layunin po niyan ay yung mapagkasundo ang bawat isa. So siguro ay wag lang umabot pa po doon sa punto na kayo po ay magdedemandahan kasi dagdag ano pa yan gastos at kailangan po ay invest ka diyan ng oras, di ba? So kung makukuha pa na pag-usapan
lalo na po at nandyan naman po sigurong si Kuya Bal na mamamagitan po sa magkabilang panig, siguro yun na lang po ang nararapat natin gawin. So siguro naman ay iwasan po, pare-parehong mga magkalingap. Yun po yung sinasabi po ni Kuya Brooks, yung na kung maaari ay ayaw niya ng magbangayan ang kapwa kalingap. Okay. So maski rin po kay Kuya Bal, yan din po yung kung maaari, iwasan na mag ganitong paninira sa ating kapwa, lalo na po kung kapwa kalingap, dahil dito po tayo mapupulaan po ng mga tagalabas. Kaya nga po ay namamayagpag ang mga tagalabas sa pagko-content ng mga kaguluhan po dito na kaguluhan nagaganap dito po sa loob ng kalingap community. So mag-isip-isip ng bawat isa, kasi alam ko may mga latest at update. May mga latest na pong update tayong napapanood. No? Nagsalita na po si Miss Lorny TV. Nagpaliwanag na, nag-clarify na niya ang mga bagay-bagay na sinasabi po ni Sangkailons, at the same time itong si Sangkailons ay nakadalawa na po. Nakadalawa na po ng upload tungkol po diyan. Okay? So hanggang dito na lang naman po tayo siguro mga kalingap. Muli, tangkiligin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at Kalingap Dan. Okay? At muli, pinapakiusapan din po kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.